Di pa man tuluyang nakakabangon sa matinding pinsala na iniwan ng bagyong Egay ang Cagayan, may banta na naman ang panibagong bagyo na posibleng maranasan ng buong lalawigan. Sa ngayon, nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ilang lugar sa Cagayan, kabilang ang bayan ng Santa Ana. Dahil dito, itinaas na ng probinsya ang Red Alert status at activation ng Charlie Emergency Preparedness and Response Protocol. Dito inalerto ng provincial government ng Cagayan ang lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Offices sa mga munisipyo at barangay para mabantayan ang posibleng magiging epekto ng bagyo. Mahigpit ring ipinatutupad ang no sailing, no fishing at no swimming policy sa ilalim ng alert status na ito. Agad ding ipatutupad ang preemptive evacuation kung sakaling lalala ang sitwasyon. Sa Tuguegarao City, agad na ring nagpulong ang City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Pre-disaster assessment meeting naman ang agad na isinagawa ng Santa Ana, Cagayan na siyang pangunahing maaapektuhan ng bagyong Goreng. Kabilang sa dumalo ang MDRRMC at Santa Ana Police. Yung posibleng flooding, so yun po ang ina-anticipate po natin na hopefully hindi naman po. Saka yung mga coastal barangays po, lalong-lalo po sa mga fishers folks natin ay talagang inabisuhan na po through the help of the BDRMC, yung mga members of the MDRMC, just like the men in uniform, Coast Guard, Navy, PNP, Marines, and other stakeholders po natin ay tumutulong po para sa pag-abiso po sa mga kababayan po natin na huwag muna po silang papalaot considering po yung masama po yung panahon ngayon, dala po ni Bagyong Goreng po. Matatandang bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ang napinsala nitong nakaraang buwan matapos manalasa ang bagyong Egay sa Cagayan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.